ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So nindot kaayo ning atoa karong evangelical mission. Sige. So kinsa may mangutana sa tuang mga doktrina? Be pangutana kinsa may nalibugan para matin-awan mintras na pa atoa nga Catholic defender. Sige na pangutana, basig maulaw ra mo. Yes ma'am. Dali. So pangutana mo ha, kana sa dili pa mo mamaulis yung kaugalingon para mo matinawan sa to mga doktrina kay kabalo ko ninyo ang uban wala mangutana kay maulaw. Pangutana jud mo, no? Sige ma'am. May hapon, una Father Arman, Brother Paul. Una, lipay ka ko brother, nakita ko nimo bisan medyo malabo kasi di na masyadong magkakita ang mata ko sa malayo. Brother, una sa tanan salamat sa Ginoo sa di pa na ako ipangutanan ni nga dili lang sa radyo kukutob na kadungog nimo. Uban sa imong mga kauban na sa FB. Brad, bawal ako ipangutana. Bisan mo na nimo na hisgutin party ani pero ako nakulangan jud ko sa time na ingon ani. Sa pagtuong Katoliko bilang binudyakan ng Katoliko, kung maghisgot naman sa Katoliko, nasa yung mga kauban o igsuon nato diha sa pagtuo nga born again, mga Protestant, nga ang Katoliko naaman ng mga doktrina, brother. Nindot ang tato ni masigutan pero una, maura jud ni ang simbahan nato nga Katoliko naghisgot nga naa jud si Mama Mary. Nganong dapat siya nato respetuhan? Din, nganong manguros ng Katoliko, brother? Nganong unang magsige magpanguso unsa man jud kahulugan? Anang cross parehas ang imong gitaklay, bro? Okay, salamat kay no sa nindot nga pangutanan. Duha ka pangutanang iyang gires. Ang una, nganong importante man gyud o ato man tahuron o respetuon ang atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen nga Maria. Tubag, Lucas Kapitulo 1, versikulo 48. Mao kini ang atong mabasa sa balaan nga kasulatan. Miingon ang mahal nga Birhen, sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Unsa ang giingon ni Mama Mary? Sukad karon ang tanang katawhan mutawag kanako nga bulahan. Una pa si Mama Mary miingon ni ini kung atong iatras sa bersikulo 41, mao kini ang atong mabasa. Sa pagpakabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo sa Elizabeth. Versikulo 42, misulti sa makusog na tingog, bulahan ka sa tanang mababae, bulahan ang bata nga imong gisabak. Versikulo 48, sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Sa dihang si Mama Mary nibisita kang Santa Isabel dito ko sa Nazaret, dito ko sa Jerusalem, ngatong miaging simana miadto ko sa balay ni Elizabeth o Zacarias nga dito nibisita ang mahal nga Birhen. Tuwa dito ang Church of Visitation. Ang tuwa dito ang simbahan ng Katoliko ang nagbarog dito sa balay ni Santa Isabel o ni Zacarias nga dito ni duaw ang mahal nga Birhen pagduaw ni Mama Mary. Si San Juan na tuwa sa tayan sa iyang sabakan miulpot sa dakong kalipay napuno si Elizabeth sa Espiritu Santo. Miingon siya, bulahan ka sa tanang kababainan o bulahan ang bunga sa imong tiyan maunang naa sa atong santos nga rosaryo. Mga pulong kana ni Santa Isabel nga napuno sa Holy Spirit sa nakadungog siya sa tingog sa mahal na Birhen.
og miingon si Mama Mary, sukad karon ang tanan nga mga tao, dili lang ni Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo ang mitawag sa mahal nga Birhen nga bulahan, ang tanan nga mga tao mutawag kaniya nga bulahan. Karon kung dili ka mutawag kang Mama Mary nga bulahan, problema kung tao pa ba ka? Nakuha niyo ang ahong powen? Sukad karon ang tanan nga mga tao mutawag ka na kong bulahan. Kung tao ka unya dili ka mutawag sa mahal nga Birhen nga bulahan, magduda ta sa imo tao pa ba ka? Basta ang tanang tao mutawag kaniya nga bulahan. Nga naman kay sa kaluwasan ang mahal nga Birhen gipartner sa atong Ginoo sa iyang pagpangluwas o pagpanubos sa kalibutan. Kinsa may muluwas sa katawhan, tubag Isayas 35:4, muanhi ang Dios o luwason niya ang katawhan. Kinsa may muluwas sa katawhan, ang Dios. Ang pangutana, unsa man ang Dios? Juan 4:24, ang Dios Espiritu. Kung sa may Espiritu, Lucas 24:39, ang Espiritu walay unod, walay dugo, walay bukog. Ang pangutana, kung ang Diyos ang muluwas nato, wala may unod o dugo ang Diyos. Ang pangutana, unsa man ang importante na elemento sa pagluwas? Hebrew 9:22, without the shedding of blood there is no salvation. Kung walay dugo may patulo, walay kaluwasan ng katawhan. Karon kay ang Dios man kang muluwas og sa espiritu man wa man say dugo, unsa man niya sa pagpatuo og dugo sa katawhan. Hebrew 2:14, si Jesus sama kanato ng mga tao, miambit siya sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Ang pangutana, asa di ay ang Dios gikan og dugo og unod nga iyang gitubos, gilansang sa krus, ang iyang dugo gipatulo niya sa kaluwasan sa katawhan. Asa di ay niya nanambitan? Nambitan niya sa iyang inahan. Sa ato pa si Mama Mary kabahin sa kaluwasan, ang iyang dugo mo iyang gipaambit sa Ginoo nga mao kana ang gipatulong ni Kristo aron maluwas ang tanang katawhan. Mao kanang kitang makatoliko kinahanglan gagitang mo respeto sa inahan sa atong Ginoo. Mo respeto ganita kung ato makita ang inahan sa atong mayor. Ang inyong mayor din sa city mayor, kung makita nimo ang iyang inahan, imo bang pasipalahan unsa may bation ni mayor? Pero kung pananglitan ang inahan ni mayor, imong respetuon, malipay si mayor, mo na po ng Ginoo. Kung ang Ginoo imong pasipalahan ang iyang inahan, sama nga dili malipay si mayor nga pasipalahan ang iyang nanay, ingon usab niya na kita ang atong Ginoo ang iyang nanay ato sa respetuon. Mo respeto magmanitag inahan sa atong kapitan nga sa barangay ra, labaw na nang tuwa sa magbubuhat sa kalibutan ang iyang inahan atong respetuon. O mao kana sisterang tubag, kinahanglan din mo respeto kita sa atong inahan kay tao man ta, gawas og mahimo na tag baboy o insekto. Kaya na ta obligado nga mo respeto o matawag sa atong inahan nga bulahan. Lucas 1:48, ang tanan nga mga tao mutawag kang Mama Mary nga bulahan. So kitang mga Katoliko, kita ang tinuod nga tao, ngano man mitawag kita kang Mama Mary nga bulahan diha sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario. Palakpakan atong Ginoo. Ang pangutana ngano manguros man kita. Unang Korinto 18 atong mabasa, alang sa mga nagakalaglag ang cross mo'y binuang, apan alang kanato nga maginaluwas gahom kini sa Dios. Unsa daw ang cross?
mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas, mao nang manguros kita nganuman atong handumon ang pagluwas ni Jesus kanato didto sa cross. O kining pagpanguros gesture na og sumala dinhi sa Henesis kapitulo 48, dili sayop ang gesture sa pagpanguros. 48:14. Apan gikuros ni Jacob ang iyang makamot, gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Efraim nga mao'y manghod, ug ang wala sa ulo ni Manases nga mao'y magulang. Sa dihang giblesingan ni Jacob ang iyang mga apo, gikuros niya ang iyang makamot. Dili dautan ang pagkuros gesture, bisan gani si Jacob nga alagad sa Ginoo, gikuros niya ang iyang kamot sa pagpanalangin sa iyang mga apo. Mao sa mga ato mga pare, sa diyang panalanginan kita, manguros usab sila, dili kada dautan. Ang dautan din ha mao nga wala kita magpropes sa atong pagpanguros o dautan at atong gilito amahan nam sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, atong gi-profess ang atong pagtuo sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wala kita moingon nga sa Amahan babakak, sa Anak sa mga demonyo o sa dautan Espiritu. Amen. Ang atong gilitok maayo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o nanguros kita nganuman kay atong ipasalamatan ang atong Ginoo nga namatay kanato da sa krus, gihandom nato ang iyang pagluwas kay alang sa manakalaglag ang cross binuang, apan alang kanatong ginaluwas gahom sa Dios. Unang Korinto 1:18. Sunod na pangutan. Okay, so daghang salamat. So daghang salamat Brother Paul sa manindot kaayo nga pagtubag sa pangutana sa tuwang usa ka igsuon. So importante gyud nga mo respeto gyud ta sa mahal nga Birhen Maria. Imuha kay nang inahan. Nya inahan pag gyud sa Dios, sa Dios nga kita sa ordinaryo ro tang tao. Bisag kinsa naman sa tong kaugalingon nga mga ginikanan o amahan dili na ko respetuhan. Suko gyud ta sa inkuan ba sa ato i-relate dire in reality sa how much more ang inahan sa Dios dapat atong respetuhan. Brother Glenn, okay. Why na mo tana, nakita mo sa t-shirt ni Brother Glenn? Yes. So proud to be Catholic. Nganong proud ta? Kaya ang Katoliko tinukod ni Kristo, ang Katoliko ang nakasimbol sa Bible. O sa likod ipakita cute. What is cute? Catholic until the end. Ang Katoliko nga magpabiling Katoliko hangtod sa katapusan mga cute, pero ang Katoliko mobiya sa Katoliko mga akyot. Muna kung gusto mo ang t-shirt ni Bagling to adto dito naay large, na small, medium, large, na XL. So pagsuot mo ni ana kay pinagi sa inyong pagsuot ana nga t-shirt, nakasangyaw mo nga proud taga Katoliko, nakasangyaw mo nga kita magpabilin ni Katoliko sa atong kinabuhi. So doon lang mo dito niya sa atong table na ako'y libro diha unsaon pagdipinsa sa simbahan ng Katoliko. So adto mo dito. Okay, so dahil salamat. So kisa to'y ganahan sa t-shirt, no? Naara dito ang table. Adto na mo dito pag-inquire, ha? Okay, so napailang pangutana. Yes, si Ate Estela. Okay, Brother Paul, nana ko ipangutana, bahin bitaw aning naanagyoy dilan ako, basta ka nang na ko ipangutana bahin sa mga imahen sa atong santos, dunay uban nga ilahan ni gipang dugmok gani. Ang akong ipangutana ani mao nga dunabay silot sa mga balaan nga tao nga nahimong santos, kaya ang pagtuong sa laing relihiyon kaning santos gisimba, giludhan. So ang akong punto nga gidugmok ang ilang larawan, do na ba'y silot ani nga mga tao nga naghimo sa ingon? Dunay silot Salmo 74 hangtod sa 9.
Klaro kaayo ang giingon sa balaang kasulatan dinhi sa moong balaang kasulatan atong babasa nga silutan sa Ginoo iyang makaaway kadto mga tao nga nanghilabot sa iyang mga sagradong maimahen. Salmo 74, 4 hangtod sa 9. Ang makaaway sa Ginoo nagdalag mga masog martilyo, misulod sila sa templo, ipangdugmo ang mabalaang simbolo o mga larawan. Matod sa Biblia, ako silang makaaway. So kanang mga tao nga nangguba sa larawan diha sa simbahan, kanang mga larawang bininditahan, kana sila nahimo na kaaway sa Ginoo. Matod sa balaang kasulatan, Levitico 26:1, og 2, tahuran ninyo ang akong santuaryo, tahuran ninyo ang akong templo, unsa may naa sa templo. Ezekiel 41:17 hangtod sa 20, ang bungbong nasulod sa templo, ikulitag malarawan, larawan sa keruben, larawan sa anghel, larawan sa taong duhay naong, larawan sa leon, larawan sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salug ngadto sa ibabaw sa pultahan, sa sulod ug sa gawas sa templo. Ang templo sa Ginoo dunay mga larawan ug ato nang tahuron ang bisan kinsa nga mamuak sa sagradong larawan sa mga balaan. Matod sa Biblia, ako nang gilitok ang bersikulo Salmo 74:4 hangtod sa 9, makaaway sila sa Dios ug ang tanang kaaway sa Ginoo lagnagon kana sa Ginoo. So mao to ang tubag sa pangutana sa Esther. Okay, dahil salamat Brother Paul, no? Mo katuang tubag. So napay mga lain pangutana. Kaya sa Ginoo pa mauli ha, pahimusli ni ang higayon. Kay si Brother Paul ayo pa biya kay gikanan, no? So talagsaon ra ni nga evangelical mission nga may tabo din ini. So usa pa lain pangutana, basig naulaw ang uban. Yes, dali sir. May nga po, brother, huwag sa tanan nga ari karon. Doon ako nalibkan sa akong pagkakatoliko. Kaya sa akong pagsaulog bilang katoliko, sa pagkatao sa itong Ginoo, December 25, kada tuwing December 25, ang sa ulog sa natap itong Ginoo. Kapag naglibog ko, sayang kamatayon. Kung unsa dyan ka isa sa pagkamatay sa itong Ginoo Kristo, kaya pagsaulog sa Biyernes Santo, di naman pareho pizza. So, marala, brother. Salamat Golo, kanang atong adlaw nga natawhan, di yun na mabalhin og laing pizza. Ako Agosto 30. Pagkaudbuan, dili ko magsaulog og laing pizza. Agosto 30 ra gihapon, pwede nga malahi ang adlaw. Pero ang pizza, dili gyud siya mausab. Pero ngano man nga ang Holy Week kanang Biyernes Santo, malahi-lahi man ang pizza. Ang tubag anak bro maone, kay gibasihan diha ang takdol ang bulan. Kanang sa Holy Week, sa Exodus Kapitulo 12, mao to ang paggawa sa mga Israelita gikan sa Egypt, katong gitawag kasaulugan sa pagsaylo. Kana magkamatayo ni Hesus, nahitabo na sa disperas sa kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudiyo. Mo nang basihan nato kalendaryo, dili ang atoa, kundi ang kalendaryo sa mga Hudiyo sa ilang paggawa sa Egypt. Kanang Nisan 14 or Abib 14, mo na ang ilang paggawa sa Egypt. Na kanang ilang paggawa sa Egypt natakdo sa kalendaryo Hudiyo nga Abib 14, full mo na. Mo bitaw nga sa Last Supper bitaw, kanang dispera sa kamatay ni Kristo, ang mga apostoles nagtukod si Kristo og Eucharistia. Makita ni ang picture na full moon. Kay pangitaon ang full moon, ang equivalent sa ato sa kalendaryo sa mga Hudiyo gitawag lunar calendar, naana siya sa last 2 weeks of March and first 2 weeks of April. Diha lang magbahin-balhin ang Holy Week. Depende kung asa natunong ang full moon. Kung tuwa natunong ang full moon sa last 2 weeks of March, so dito ang atong Holy Week. So dito para ang Biyernes Santo na namatay si Kristo.
panalitan wala sa ang full moon sa last 2 weeks of March, tuwa sa first 2 weeks of April. So dito po ang Semana Santa sa Abril, o dito po natunong ang Biyernes Santo. Mauna nga magbalhin-balhin kay ang bulan man na full moon sa kalendaryo sa mga Hudyo atong gibasihan, pero ang pitsa sa pagkatao di na siya mausab kay wa may buwan nga atong gibasihan. Ang pitsa man ang gibasihan Disyembre 25. So mo to ang tubag sa imong pangutana. Sorry na pangutana. Okay, na ipangutana si ate. May hapon sa tanan. Brother, nakoy pangutana nimo. Dunay lain nga sikta nga ning ingon nga namatay na kuno si Ginoong Hesus, nagluwas kuno siya sa atong mga sala. Wala na kuno tayo sala. Unsa ni katinuod, brother, nga nagpakamatay naman si Ginoong Hesus tungod kanato nga iyang mga katawhan nga dunay mga sala. Nya niingon man sila nga kana kuno kay nagpakamatay na si Ginoong Hesus, wala na kuno tayo sala. Unsa ba na katinuod, brother? Kay mura galibog di ko anang bahina. Sa pag-ingon niya nga wa na tayo sala, nakasala na hinoon siya. Ngano man? Unang Juan 1:8, kung muingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Kana ingon nimo nga wa na sala, wa na sa kamatuoran. Versikulo 10, kung muingon kita nga wala kita makasala, di pakabakako nato ang Dios ug wala nato dawatang iyang pulong. Kanang mga tao dahil nga moingon nga di na sila makasala, kay wa na sila sala, mga bakakon dahil kana silang matawhana ug wala sila sa kamatuoran. Nakasala hinuon sila sa ilang pag-ingon nga wa na sila sala. Gitumusta ni Kristo sa atong sala nga atong napanunod kaadan o kang iba, pasayloon ta sa Ginoo kung makasala ta, kay naaman sa sakramento sa kumpisal, pero wala magpasabot kini nga di na ta makasala. Bisan ang Santo Papa makasala gihapon. Ang mga apostoles sa Ginoo nakasala gihapon, ang tanang propeta makasala. Sila mo ingon nga wa sila sala, bakakon sila ug wala kanila ang kamatuoran sa ilang pag-ingon nga wa sila sala, mao nang ilang dakong sa. Follow up question. Una nga na salamat kay brother nga murag gitagaan mo kalinaw ang akong hunhona kay moingon mo supak magid ko anang bahina nya moingon madyo ko na mahimo ang tao wala na sala kun dili na magpakasala. Amen. Kapag ka magpakasala pa maghapon murag naghimo na pud taglaing sala nya mosupak man sila anang bahina. Unang Juan 1:8 sa imong itubag. Balik kay dito sister. Ingon ka bro, wa na mo isa, bakakon man dayo mo kamo nag mo isa o sa kamatuoran. Amo na tubag ka. Matubag din ang pangutana kanang libro mao na ang inyong hinagiban sa pagtubag sa tanang pangutana, mga taki, larawan, santos, purgatorio, tanan nila nga makusisyon gitubag anang libro. Munang padagsara na ko ba din i-grab good opportunity. Sorry pangutana. Okay, so salamat no, nindot kayo gyud nga magkanda kag evangelical mission kay matin-awan ta. Kay gani ako pud makadungog po ko sa uban nga sikta nga wa nga sila kay iluwas na kita kuno makasasala. So mas maay ra gyud so mahitabo nga sila moy mga kapon. Kay mintas buhi pa ta makasala gyud ta kay karon gani o tanawa nagkasala na tuman kay na mauli nagsayo pagay ka mahuman. Sala na na. Sala magay kaskuan pulong kanang sinuna-huna. Di ba? Kasasala ta. No? O, sige, usapay laing pangutana. Bisi pangutana. Na, tanawa. Og labi na kahilayan, nakakay tao. Pero og ingon aning activities Ginoo. Jutay kayo sa, no? Mao nay usag sipiat nato. Unya Ginoo na unya mo talikod. Wala kitay mahimo diha. Dapita. Maulaw. Ya, ang Ginoo na unya maulaw nato. Agoy, wala na pud tada dapita. Sige lain pangutana. Pangutana. Ako na po'y mangutana kay wala may mangutana, bro. Mangutana kuno bro para ni tanan. Kay murag wala guro ma-open nila. Na ako'y pangutana nimo bro. Unsa mang simbahan o iglesia
ang tinukod ni Kristo. Kay kini go daghang nangangkon ani. Naningon man dinhi kay matupas Mateo 16:18, ikaw mao si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Sa tupa tukuron niya ang iyang simbahan. Unya karon, so I will build my church. Sa tupa singular. Unya daghan lagi kay nangangkon ani nga sila po tinukod ni Kristo. Di ba daghan kayo nag-exist nga reliyon nga tinukod po sila ni Kristo? Asa may atong tuhuan ani? Mayong tag niingon din nga churches, I will build my churches kay plural daghan. Unya kay church naman singular man. Di asa may tinuod ani bro? Kanang imo gigamit bro nga bersikulo mo na mo prove. Ingon ang bersikulo, ikaw mao si Pedro. Pangitao nato ang simbahan nga naay Pedro, San Pedro. Makita ba mo simbahan doon nga naay St. Peter? Ang ila siguro kanang St. Peter Lifeline siguro ang ila. Pero ang ato naatay San Pedro Chapel, San Pedro Pares. Meaning, si San Pedro niya sa simbahang Katoliko. San Pedro, usaman ka Katoliko, diin diha gitukod sa Ginoo ang simbahan kang San Pedro. You are Peter upon this rock, I will build my church. So kung ang simbahan nimo way San Pedro, kung ang imong simbahan Manalo, ang imong simbahan Soriano, ang imong simbahan Kibuloy, walay San Pedro, dili na mong tinuod ka simbahan. Kaya ang tinuod na simbahan, naagyod ang presensya ni San Pedro. Kasi Pedro ang giingnan, ikaw Pedro, ibabaw ni imong bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Singular, dili plural. Usaragyod, o way laing simbahan, nga dunay unang pangulo. Ang simbahang Katoliko, unang Santo Papa ay San Pedro. O si Pope Francis, ika-260 kapin, ka Santo Papa, gikan ni San Pedro. Kita lang nga Katoliko ang makonekta kang San Pedro, kay kita mang Katoliko ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Almost 2,000 years na. Ipamatud-an kini sa dagko ng mga libro sa kalibutan. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church is a divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kitang Katoliko nga simbahan gitukod ta ni Kristo o kada Pentecost mag-celebrate ta sa birthday of the church this coming May 28. Mao ang pag-celebrate sa paglunsad sa Holy Spirit na simbahan nga Katoliko. Mo na nganong kitang Katoliko raman ang mag-celebrate sa Pentecost Sunday. Kay kita raman nga simbahan ang itukod ni Kristo. Alangan mag-celebrate ko sa birthday sa laing tao. Mo celebrate ko sa akong birthday August 30. Kanang Pentecost Sunday mo man ang birthday sa simbahan. Ang simbahang Katoliko raman po na mag-celebrate. Anong sila di man? Kay dili man silang simbahan nga nahimugso sa panahon sa Pentecostes. Ang Katoliko, ang simbahan nagitukod ni Kristo, nag-inusara o ang iyang existence almost 2,000 years na. Kanang masimbahan karon misulpot lang sila 100 years pang uban, 200 years pang uban, so dili sila makakonektar dito sa karaan nga simbahan nga diin ang nagtukod si Kristo diha sa patukuran nga si San Pedro. Ngunang ang Katoliko lang ang makapruiba sa kalikunan nga mao kini ang simbahan nagitukod sa atong Ginoong Kristo o proud ta ni ana mo nang t-shirt, proud to be Catholic. Kay kita ang gitukod ni Kristo na simbahan. Palakpakan atong Ginoo. Dahil salamat bro. Okay, nindot yung kayo sa mga pagkahanay ni bro ang matubag. So, matinawa na kita. Yung kamo, napamoy na yung pangutana? Pangutana. Ako na pa yung mangutana. Kung ikadong pangutana bro, kay kanil, di gini sila mangutana. Masig naapon ninyo nga pangutana para matinawan ta. Na kini nga ang pagtulunan bro, aning Katoliko natay mga doktrina nga gawas sa Biblia, nga nag-study tag balang kasulatan.
Di ba ning tuon maputa og kanang gitawag nato og history book. Ang uban nga mga sikta gibawalan ta nila pagtuon anang history book kay gusto nila Biblia lang yun, no? Nga mutubag sa maong mga pangutana. Kay mato pa dinhi sa unang Korinto kapitulo 4:6 niingon diri, igo na ang Biblia ug dili na kita padawaton kapin sa nasulat. So meaning di na ta padawaton laing pang panguna-una o referensya, dapat Bible ra jud. So isakto ba ni bro? Tubag po 8:8 sa The Living Bible, read the history books and see. Basaha ang kasaysayan o susiha. Isaias 41:4 nga naman, muso si manta sa history. Nag-ingon ang Biblia, ako ang Ginoo, ako ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kinsa di ay ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ang Dios. Kung ang Diyos ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan, nganong supakon man mo ang kasaysayan, nagibutan man sa Ginoo, labaw pa ba ka sa Ginoo? Sumala sa iyang gibasa na bersikulo, dili mo saylo sa naisulat. Nagpasabot ba ka na din na mo dawat og tradisyon ato magdili? Kay San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nag-ingon, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Matod ni San Pablo, mga igsuon, pangupti ninyo ang tradisyon. Ngay katudlo kaninyo, pinaagi sa pulong, atong ilang verbal tradisyon o pinaagi sa ilang sinulat o epistle. So naay gitawag nga tradisyon o sumala sa 2 Tesalonica 3:6, ang tao nga dili mosubay sa tradisyon, matod ni San Pablo, isalikway siya. Mao na ang simbahan migamit og Biblia, migamit o sa tradisyon, kay dili man tanan nga pulong sa Ginoo na sulat sa sulatanan. Asa man gibutan ang ubang pulong sa Ginoo? Isaiah 51:16, I will put my words in your mouth. Ibutang ko ang ako mga pulong sa inyong mga bakba. So naay mga pulong sa Dios nga wa masulat sa papel, gibutang ko niya diha sa bakba sa tao. Mo nang sakto ang Katoliko nga doon tay tradisyon, oral tradisyon nga napasa nga wa masulat sa Biblia. Biblikal na siya ug naa ka na sa balaang kasulatan. Mo nang motuo ta og church history, motuo ta kasaysayan kay ang nagbuot niya na mao ang Dios. Sumala sa Isaiah 41:4. Sunod pautan. Okay, dahil salamat bro. So, duha na lang gini akong pangutana. Kamu na pa yung pangutana before ko mangutana? Wala mo, wala mo yung pangutana. So, unin siya na ako'y sunod na pangutana bro. Si Maria, muli kasagaran ang mga atake po sa uban nga sikta kung madungog. Si Maria, ulay ba siya? Diba, ningon sila nga, si Maria dili man na ulay. Kaya naamang kuno na siya igsuon. I mean, dili siya kanang sa tawag anak ba, murag dili siya single mother, na murag si Kristo ray ang anak, kaya naa kuno'y mga igsuon si Kristo. Di ba mo na'y nasundugog na to sa bang sikta? So karon kay matod pa kuno, dinhi sa Marcos 6:3, si Jesus adunay mga igsuon, sila ni Santiago, si Judas, si Simon, si Jose ug Salome. So doon na di ay dagang anak si Maria bro. So dili siya ulay. Tubag kanang giingon sa Marcos 6:3 nga naigsuon si Jesus ginganlan, dili na naigsuon by blood, iyan ang maparente. Kay sa Biblia daghan man Maria. Sa Juan 19:25 hangtod sa 27, tuwa dito si Maria nga inahan ni Jesus, Maria Magdalena ug Maria nga ang bana si Cleopas. Kinsa man ang giingon nga maigsuon ni Jesus? Kung imong basahon ng Marcos 15:40, kanang Santiago, Simon, Judas, anak na ni Maria, kansang bana si Cleopas, dili Maria nga bana si Jose.
Mao na nga dili tanang Maria Santa Maria, naay Maria nga dili Jose ang bana, naay Maria nga Cleopas ang bana, ug mao na ang parente sa atong Ginoo, gitawag na igsoon. Kay bisan gani kita igsoon maita, si Brad din igsoon ko man mo kita no Brad Glenn, mo sabi ni saya pa igsoon Glenn, pero lahi mi og nanay. Does not mean igsoon maurag nanay. So mo nang maigsuon ni Jesus, di na sabton na igsuon niya by blood. Kana igsuon niya, igsuon niya sa iyang pagka-paryente. Kay sa Isaiah 7:14, usara gyud ang anak sa mga birhen. Ang Ginoo mismo maghimog timaan nga usa ka birhen, manganak og usa ka anak lalaki. Wala mo ingon nga ang Ginoo maghimog timaan nga usa ka birhen, manganak og daghang anak. O mahimong pala anak, o sarag yun ang anak sa mahal na Ben, gitawag ang bugtong anak na si Kristo. Nabaday bugtong nga, napay pagkapin. O sarag ay anak mo ora si Ginoong Hesus Kristo. Okay, daghang salamat bro. So nindot na tinawa na kita sa, tinawa na mo. Na mas lami magyung sabton gidang kuansa kanang Biblia. Mo na gingon ni Brother Paul, bisa kita gani pili mo tagog brother and sister. Pero dili ta by blood nga pagkaigsuon. O, di ba? Bisag. Di ba nakuha ninyo ang punto? Unang angayan biday sabton sa Biblia. Kay dagan man pumalang Maria. Kita gay na apoy mga Maria ron diri. Pero kung nagpasabot nga Maria ron diri, mo siya inahan ni Kristo dili. Sa kasabtan ninyo na pa yung punto. O muna nga angay sabton gyud ang Biblia. Dili ta patakag interpret. Angay sabton. O last na ko pangutana bro. Kani kay wala man dinis na mangutana. Last na lang yun ni. Ngayon din may mga hugaw pa ba nga kalanon? Kay matod pa sa Levitico 11 kapitulo 11 verse 1 to 3, adunay talaan sa mga kalanon nga gidili sa Dios sama sa baboy, kuniho, kamilyo, etc. Sa isda nga walay himbis o sa kalanggaman sama sa kabog, uwak, lapay, etc. Dili sila ipakaon kay mahugaw kini ug dili balaan. So matupad dinhi sa Levitico 10. So kano man uban bro mukaon may baboy ato karon nagkaon magay baboy sa. So hugaw di ito. Bro, tinawi sila ni bro. Ang baboy nga atong gikaon dili buhi kundi niluto. Dili gyud maayong kanon ang baboy samtang buhi pa, labi ng anay kahit habon ta. Kinahanglan sa gyud imong patyon o imong katayon ibutang sa kaha imong timplahan. Kunay atong gikaon. Ang pangutana nganong sa daang testamento do na may pagdili sa mapagkaon imong gisgutan. Kinsa may gisugo anak ang tubag Leviticus 11:1-2 mingon ang Ginoo ihatag ni kabalaod sa mga Israelitas sa ato pa kanang balaod intended na sa Israel. 14:2 sa Deuteronomio mingon ang Ginoo sa tanang katawhan sa kalibutan usa ka katawhan ang iyang gisugo nga dili mokaon ni anang mga pagkauna. Gisugo ba sa katanang katawhan tubag wala. Salmo 147:20 wala suguan ni inang uban nga mga katawhan. So walay hugaw sa mga pagkaon gawas ni anang gisugo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan kaniadto sa Israel. Kung sa may giingon sa Ginoo sa Bagong Testamento Marcos 7:18-19 bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makapahugaw kaniya kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mogawas lamang gikan sa iyang lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sumatod ni Kristo way pagkaon nga makapahugaw sa tao nga mosulod sa iyang baba. Mo nang Roma 14:2-3 mingon ang balang kasulatan ang mukaon o bisan unsa gidawat na sa Ginoo. Sa ato pa pagmukaon ta bisan unsa gidawat ka na sa Ginoo. Pero ang dunay relihiyon nga di kadawat ang Ginoo gidawat ta kay na. Kolosas 2:6 kung sa may sa balang kasulatan ayaw ko paghukom hayto sa inyong kaunon sa inyong imnon kay ang tanang butang landong lamang sa butang umaabot. So wa nay maghukom nato.
Kaya nga naman, wala man tasuguan ni anak. Pero kinahanglan lang nga, sa dahil mukaon kita, mag-ampo kita. Nga naman, dinhi sa balaang kasulatan ato babasa sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4 ug 5 mo kini pinaka-importante diha sa atong pagkaon. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Unsa ang gibuhat sa Ginoo maayo? Wa magino Ginoo nga di na maayo ng baboy. Ang tanan dawaton uban ang pagpasalamat. Versikulo 5, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Sa ato pa, ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang pangutana, kanang baboy gibuhat ba na sa Ginoo? Gibuhat, so maayo na. Kung imo nang dawaton uban ang pagpasalamat, nahinluan ka na pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Munang mag-ampo ta kung mga taog litson nga baboy. Ayaw kanaan ng baboy nga buhi, kaya di ko na ipakaon. Ang niluto lang nga baboy ay atong kuno. Ampuan nato, ay ang pag-ampo mo ka na makapabalaan sa atong butang pagkakaon. Sorry na pagkakaon. Okay, so napay pangutana. Salamat, Brother Paul. Napay may pangutana? Wala na? So kay wala na yung pangutana. Dagan kayong salamat, no? Dagan kayong salamat gyud sa inyong pag-ani, no? Bisan tuod o dili mayo ang panahon. Dagan kayong salamat ug ako kini ihatag sa usa ka closing prayer ni Brother Paul Alima. Okay, mendong tano alang sa atong pinapos nga pag-ampo kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, malipayon kami nga muduol sa imong langiton nga presensya. Ihalad namo ang among mapag-ampo, pagpasalamat kanimo sa imong kaayo. Nining among ginahimo karon nga evangelical mission. Salamat Ginoo nga sa makausapa amo nang usab ipatugbaw ang imong mga pulong. Ay hinaot Ginoo mahitisok kini sa tabuno kasing-kasing sa katawhan na nakadungog niining kahaponon. Og Lord, ikaw na ang magbisibis sa imong grasya sa ilang kasing-kasing Ginoo. Ang binhi sa kamatuoran nga among gisabwag mahimo kini Ginoo nga motorok, mulipang ug gamot sa ilang kasing-kasing Ginoo aron sila mahimong lig-on diya sa pagsalig ug pagtuo kanimo Ginoo. Lord, kaloy animo kaming tanan. Labi na sa among halangdon nga mayor Ginoo nga nagsuporta nining mga evangelical mission sa tanang opisyalis down din sa barangay o sa tanang niya sa konseho o ingon man sa Ginoo sa among simbahan ni panguluhan ni Padre Arman sa tanang katawhan Ginoo na nagserbisyo ning kamo. I-bless of Ginoo si Brother Glenn sa iyang mga mission Ginoo sa pagtabang sa atong probinsya. Igalakay usab niya ang pagtabang sa katuhanon na kinabuhi sa matag usa. Kining tanan Ginoo mo kining gipasalamatan, gipasidunggan sa imong halangdon nga ngalan pinaagi ni Kristo imong anak uban sa Espiritu Santo ug uban usab sa makanunayon nga pag-ampo sa among langitong inahan ang mahal nga Birhen nga Maria sa tanang mga anghel ug mga santos nga manalipod kanunay sa among pagpanaw diha sa among pagpangalagad kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Santa Maria, ikampo kami sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong hatagan ug masipang palakpak ang atong Ginoo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.